Tag-init, 1,288. 60,000 sundalong Mongol ang nagmartsa sa isang ilog na pinaniniwalaan nilang daan patungo sa kalayaan. Sila ang pinakadakilang hukbo na nakita ng mundo, ang mga Panginoon ng pag-uubos ng lakas ng kalaban, ang mga tagapagmana ni Genghis Khan. Ngunit malalim sa ilalim ng tubig na iyon, isang tahimik at pinatulis na kagubatan ang naghihintay. Bago pa man pakawalan ang isang palaso, ang prinsipeng Mongol na si Tugon ay tatanggap na ng isang nakamamatay na regalo. Isang huwad na pagsuko na sa katunayan ay ang unang pagpihit ng gato na dudurog sa kanyang buong hukbo. Si Tugon, anak ni Kublai Khan at komander ng isang dambuhalang makinariyang pandigma, ay naantala ng ilang buwan sa napakainit na klima ng Jai Viet. Ang kanyang kolosal na pagsalakay, ang pangatlo at pinakadesididong pagtatangka sa loob ng 3 dekada upang sakupin ang maliit na bansa, ay walang nakamit kundi isang bangungot sa lohistika. Ang kanyang mga sundalo ay pagod at gutom, ang kanilang moral ay ubos na. Ang kanilang mga linya ng supply na dating pinaniniwalaang hindi mauubos ay banat na at winasak ng walang humpay na taktikang gerilya ng dinastiyang Tran. Naniniwala si Tugon na siya ay nasa bingit na ng ganap na tagumpay, na ang kaaway ay nauubusan na ng hininga, at ang huling mapagpasyang labanan na lamang ang kulang upang kumpirmahin ang kanyang triyumpo. Sa halip na labanan, isang delegasyon ng mga opisyal ng Tran ang dumating sa kanyang kampo, na nag-aalok hindi ng pakikipag-away, kundi kapayapaan. Nagsalita ang mga sugo ng may sadyang pagpapakumbaba tungkol sa kanilang maliit na estado, na mas gusto ang tahimik na pakikipamuhay kasama ang dakilang imperyong Yuan. Nagsalita sila tungkol sa napakalaki at itinakdang kapangyarihan ng mga Mongol Khan. Inalok nila ang pagsuko, ngunit sa ilalim lamang ng maingat na binuong pagkukunwari ng negosasyon, na nangangatwiran na ang isang pagsuko na inaalok. Ngayon, habang ang hukbo ng Mongol ay buo pa at may kakayahang lumaban, ay magbubunga ng pinakamahusay at pinakapaborableng mga termino para sa mulehong panig at makakaiwas sa walang saysay na pagdanak ng dugo. Si Tugon, na tinitingnan ang buong palitan gamit ang pananaw ng pangingibabaw ng Mongol, ay binaliwala ang kanilang katwiran. Nakita niya ang kanyang sariling mga kabiguan sa lohistika, hindi bilang kahinaan, kundi bilang hindi maiiwasang presyur na sumira sa kalooban ng kaaway. Itinuring niya ang taktikang negosasyon ng mga Tran bilang desperadong maniobra ng isang talunang kaaway na kumakapit sa kapirasong dignidad. Ang kanyang kayabangan ay isang nakamamatay na kapintasan na bumulag sa kanya sa mas malalim at mas mapanganib na estratehiya na nagaganap. Tinanggap niya ang premiso ng negosasyon, naging kampante, at hinayaan ang kanyang sarili na isipin ang mapagbigay na mga termino ng kapayapaan na titiyak sa kanyang pagbabalik sa korte bilang isang matagumpay na prinsipe. Ang katotohanan ay ganap siyang nalinlang. Hindi ito ang katapusan ng digmaan, ito ang huling, hindi na mababawing patibong na itinakda hindi para sa depensa ng kanyang hukbo, kundi para sa ganap na pagkawasak nito. Naniniwala si Tugon na nanalo siya ng isang pampulitikang tagumpay. Siya ay naglakad lamang papasok sa bibig ng ahas. Ang dakilang estratehista ng Jai Viet, ang commander-in-chief na si Tran Hung Jao, ay naglalaro ng isang sopistikadong laro ng ahedres laban sa mga grandmaster, at hindi siya interesado sa isang simpleng tabla. Ang kanyang layunin ay walang patawad at ganap, ang lipulin ang buong hukbo ng Mongol. Naunawaan niya ang katangian ng imperyong kanyang kinakaharap. Kung ang kaaway ay hahayaang maglakad lamang pauwi ng ligtas, ang kanilang napakalaking yaman ay titiyak na babalik sila ng mas malakas. Humihingi ng walang hanggang mga konsesyon at pagpapasakop. Ang Jai Viet ay walang magiging tunay na kapayapaan hanggat ang hukbo ng Mongol ay hindi nawawasak. Ang negosasyon, sa makatuwid, ay talagang walang kahulugan hanggat ang makinaryang pandigma ng Mongol ay hindi lubusang nadudurog. Ngunit habang nagiging kampante si Tugon, iniisip ang mga mapagbigay na termino ng kanyang pag-atras. Ang huli at nakamamatay na yugto ng plano ni Tran Hung Jao ay isinagawa. Nagsimula ito hindi sa formal na deklarasyon ng digmaan o sagupaan ng malalawak na pormasyon,
kundi sa tahimik at mapaminsalang apoy. Gabi-gabi, ang mga piling suicide squad ng Jai Viet ay pumapasok sa malalawak na kampo ng Yuan na tumatama sa puso ng linya ng buhay ng Mongol. Ang kanilang huling natitirang mga imbakan ng butil para sa isang hukbong na pilay na ng taggutom at ng taktikang scorched earth ng mga tao na maingat na ipinagkait sa mga mananakop ang anumang mapagkukunan ng lokal na pagkain. Ang mga supply na ito ang kanilang tanging pagkakataon na mabuhay, ang huling pag-asa na makita muli ang kanilang tahanan. Ngayon, nilamon sila ng apoy sa isang mapaminsalang tanawin ng estratehikong sabotahe. Ang imperyo na dumurog sa kalahati ng mundo, ang imperyo na dalubhasa sa banamamasa sa bukas na digmaan, ay natagpuan ang sarili na nakulong at natalo ng sarili nitong gutom. Dahil sa kabaliwan sa nakikitang pagkagutom ng kanyang mga sundalo, nagngalit si Toghon. Mas malala pa, ang mga pagsalakay ay hindi tumigil. Dumating sila ng paulit-ulit sa ilalim ng dilim. Ipinagkakait sa mga Monggol ang anumang pagkakataon na magpahinga o makabawi, dinudurog ang kanilang moral hanggang sa maging abo. Ang pagkubkob sa lohistika ay tapos na. Ang dakilang hukbo ng Yuan na tinalo hindi ng isang hukbo kundi ng taggutom at desperasyon ay walang ibang pagpipilian kundi ang umatras. Ang paunang tagumpay na ito, gayunpaman, ay naging posible lamang dahil sa napakalaking estratehikong pundasyon na inilatag sa mga linggo at buwan bago nito. Isang tagumpay ng mabagal at matiyagang pagpaplano laban sa marahas na puwersa at lakas militar. Para sa mga interesado sa hindi kapani-paniwalang taktikal at estratehikong lalim ng mga makasaysayang tunggalian na ito, siguraduhing mag-subscribe sa aming channel upang mapanood ang lahat ng aming malalalim na episode tungkol sa mga pinakadakilang upset sa militar ng mundo. Nilaro ni Tran Hong Jiao ang buong digmaan na parang laro ng ahedres gamit ang katahimikan upang kontrolin ang paggalaw. Ang kanya ay isang estratehiya ng magkakaugnay at matiyagang mga galaw na idinisenyo upang gabayan ang kaaway sa isang posisyong checkmate. Hindi siya gumawa ng maraming galaw. Ngunit sa tuwing idideploy niya ang kanyang mga puwersa, ang kaaway ay natutulak ng mas malalim sa isang nakapipilay na pagkakakulong. Ang kanyang obra maestra ay nagsimula sa isang tagumpay na ganap na hindi nakita ng pamunuan ng Monggol. Sa loob ng ilang linggo, ang general ng Monggol na si Omar na namumuno sa mahalagang plota ng supply ay naparalisa ng takot sa isang ambush na nangyari na. Ang tunay na tagumpay ng digmaan, ang mapaminsalang triyumpo sa Banjon, ay naganap matagal na, noong pinalubog ng mga puwersa ng Jai Viet ang pangunahing kumboy ng butil. Si Omar, na walang kamalay-malay sa sakuna na ito, ay nanatili sa loob ng isang buong buwan, naghihintay at nagbabantay sa isang kumboy ng butil na hindi na umiiral. Ang oras, ang pinakamahalagang yaman, ay ginagamit na sandata laban sa mga mananakop. Inuubos ang kanilang lakas at kalooban sa bawat araw. Na lumilipas na sila ay nananatiling nakakulong sa mainit na kanayunan. Malapit sa choke point ng Tapson, isang tila maliit na sagupaan ang sumiklab. Ngunit ang mga kahihinatnan nito ay aalingaw-ngaw sa buong kampanya, nahuhubog sa kapalaran ng digmaan mismo. Ang paninindigan ni Tran Hong Jiao doon ay higit pa sa paghawak ng linya. Direktang dumiin ito laban sa pangunahing puwersa ni Toghon sa kabisera, ang Tanglong. Natakot sa pagkakapalibot at pagkawala ng kanyang ruta ng supply, si Toghon ay umatras ng nagmamadali, patungong Van Kip. Hindi nagtagal, si Omar din ay umatras upang sumama muli sa kanya, kaya higit sa isang buwan ang nasayang para sa mga Monggol. Ang kanilang mga puwersa ay sentralisado sa isang depensibong postura, ubos ang lakas at yaman habang si Tran Hong Jiao ay lumalakas kaysa dati. Pinagtitibay ang kanyang posisyon at inihahanda ang kanyang susunod na galaw. Ang kanyang susunod na galaw ay matapang at tumpak. Sa pamamagitan ng pagkubkob sa Chukjong at paghawak sa Tapson, ang mga puwersa ng Jai Viet ay bumuo ng dalawang talim sa lalamunan ng mga Monggol. Nagbabantang putulin ang tanging daan nila sa dagat. Sa engranding laro ng pagpapalibot na ito, nagtagumpay si Tran Hong Jiao nang walang malaking labanan. Ang bawat daan para sa kaaway ay selyado, maliban na lamang kung mangangahas ang mga Monggol ng isang walang ingat at pagpapatiwakal na pag-atake.
Ang kanilang kapalaran ay nakasulat na nakapipilay na gutom o isang desperadong pag-atras. Isinara ni si Tran Hong Jiao ang bawat ruta sa lupa. Ngayon, tanging ang ilog na lamang ang natitira, ngunit hindi plano ng general na labanan sila doon, plano niyang lunurin sila. Ginawa ang desisyon na umatras. Ang mga puwersa ay mahahati sa dalawang ruta upang tumakas mula sa Jai Viet. Si Tughon ay magmamartsa pahilaga sa pamamagitan ng lupa na haharap sa mga panganib ng ambus sa bundok. Si Omar ay kukunin ang malawak na plota, maglalakbay sa mga daluyan ng tubig patungo sa dagat. Si Omar ay napilitang dumaan sa Ilog Bakjang, isang ruta na pinaniniwalaan niyang mag-aalok ng mas mabilis at mas ligtas na daanan kaysa sa mga bundok. Ngunit isa na ganap ng nahuhulaan ng kanyang kaaway. Inakala ng dakilang general na nahaharap siya sa problema ng hindi alam ng mga ambus. Hindi niya napagtanto na nagmamartsa siya ng diretso sa isang nag-iisa, napakalaki, at maingat na ininhinyerong patibong na sumasakop sa buong heograpiya ng bunganga ng ilog. Inilipat ngayon ni Tran Hong Jiao ang kanyang buong atensyon sa mga daluyan ng tubig. Alam niyang maingat ang mga general ng Monggol. Siguradong magpapadala sila ng mga scout upang hanapin ang tanyag ng mga stake field at mga punto ng ambush ng Jai Viet bago isugod ang kanilang mga pangunahing kulum. Ang henyo ng huling plano ay nakasalalay sa pagpilit sa isang maingat na kaaway na mag-isip ng labis tungkol sa kanilang kaligtasan hanggang sa sila ay maglakad mismo sa bitag. Ang napiling lokasyon ay ang bitayan ng Ilog Bakjang, isang kahabaan ng tubig na may nakatatakot na kasaysayan. Isang lugar na nagwasak na ng mga hukbong sumubok dumaan noon. Alam ng mga inhinyero ng Jai Viet na ang mga tulos o kasi ay hindi pangunahing nilayon upang palubugin ang malalaking barko ng Mongol sa pamamagitan ng pagbutas sa mga ito. Isang mahirap na gawain dahil sa laki ng mga sasakyang dagat. Sa halip, idinisenyo ang mga ito upang lumikha ng trapiko sa ilog. Isang natural na bitag ng kamatayan na magkukulong sa plota ng Monggol sa kanilang pwesto. Ang barikadang ito ay napakahalaga dahil kung wala ito, ang malalaking barko ng Monggol ay maaaring gamitin lamang ang kanilang bigat at ang tumataas na tubig upang araruhin ang mas magaan na depensa ng Jai Viet at tumakas. At ang kasunod na pag-atake ng apoy ay mabibigo. Ang mga COC ay lumikha ng isang harang na may tinik, libu-libong dambuhalang sibat sa ilalim ng tubig na pumigil sa pag-usad ng plota. Kahit ang pinakamalakas na barko na makakalusot sa isang hanay ay sasabit sa susunod, na tinitiyak na ang buong plota ay hindi makakagalaw at magsisiksikan. Ang mga COC ay hindi ang sandata, sila ang bitayan. Ngayon, ang huli at imposibleng variable na lamang ang natitira, ang tiyempo. Ang tagumpay ng buong plano ay nakasalalay sa isang solong variable na may mataas na panganib. Ang eksaktong tiyempo ng tubig o tide. Kung ang kaaway ay dumaan sa choke point sa maling oras, kapag ang tubig ay masyadong malalim, ang mga COC ay magiging ganap na walang silbi at ang ambus ay mabibigo na magpapalit sa buong operasyon bilang isang magastos na sakuna. Ang mga puwersa ng Jai Viet ay kailangang itiyempo ng perpekto ang pagbaba ng tubig sa pagdating ng kaaway. Gumamit sila ng isang napakatalino at banayad na psikolohikal na taktika upang makamit ito. Kung ang kaaway ay gumagalaw ng masyadong mabagal, ang mas magaan na mga bangka ng Jai Viet ay manggugulo sa kanila. Tatamaan sila mula sa likuran. Pipilitin ang mga barko sa unahan na sumugod pasulong. Kung ang kaaway ay gumagalaw ng masyadong mabilis, ang mga bangka ng Jai Viet ay haharang at aatras ng dahan-dahan. Pababagalin sila ng hindi ganap na nakikipaglaban. Sa patnubay ng mga lokal na tao na alam ang pagtaas at pagbaba ng tubig ng may ganap na katumpakan. Hanggang sa eksaktong oras at minuto, kinontrol ni Tran Hong Jiao ang bilis ng kaaway. Tinitiyak na darating sila sa larangan ng digmaan ng eksakto kapag nagsimulang bumaba ang tubig. Ang general ay hindi lamang isang taktiko. Siya ay isang dalubhasang manggagawa ng orasan ng digmaan. Ang isa pang kadahilanan ay ang psikolohikal na pakikidigma. Alam ng mga Monggol na maaaring may ambus. Kaya, nagtanim ang Jai Viet ng maraming pekeng patibong at decoy na mga stake field sa buong sistema ng ilog.
lumilikha ng ingay at pinipilit ang mga Monggol na manghula kung nasaan ang tunay na panganib. Pagod sa palagiang tensyon at mga maling alarma, si Omar ay nakulong sa isang sitwasyon kung saan naramdaman niyang wala siyang pagpipilian kundi ang sumugod nang makita niya sa wakas ang bukas na tubig. Ginawa niya ang lahat ng magagawa ng isang may kakayahang komander. Nagpapadala ng mga scout upang suriin ang lapad at agos ng ilog. Natalo siya hindi dahil siya ay walang muwang o mayabang, kundi dahil itinulak siya ng kanyang kaaway sa isang sitwasyon kung saan ang lahat ng pagpipilian ay patungo sa kapahamakan. Ngayon, si Omar at ang kanyang dambuhalang plota ay nasa ilog, naglalakbay sa isang daan na tila walang katapusan at may panganib na nakadikit ng malapitan. Ang makikitid na sanga ng ilog ay kumakagat na parang mga nakatagong bibig at bawat anino ay nagpapahiwatig ng isang bitag. Alam ni Omar na sila ay tinataboy kung saan pinili ng kanilang kaaway. Ang kanyang unang prioridad ay simple, marating ang bukas na tubig. Ang kaligtasan ay nangangahulugan ng pagtakas sa dagat silangan, lagpas sa mga punto ng ambus, lagpas sa ulan ng apoy mula sa parehong pampang na ginawang pugon ang madilim na tubig. Gumalaw siya ng mabagal at sukat, binabantayan ang bawat anino. Nakaligtas siya sa gabi. Ang huli at malawak na kahabaan ng Ilog Bakjang ay nasa unahan na lamang. Abril 9, 1288. Pagkatapos ng ilang linggong nakapapagod na pagmamartsa at paggaod, naabot na sa wakas ni Omar ang kahabaan ng Ilog Bakjang kung saan naghihintay ang ambus. Walang ibang daan na nakita ang plota ng Monggol. Sandaling iyon, nagsimulang mabunyag ang obra maestra ni Tran Hong Jiao. Ang eskwadron ni General Nguyen Khoai, isang maliit ngunit mabangis at tapat na pangkat, ay naglayag upang hamunin ang napakalaking plota na nakipagsagupaan ng saglit sa mga Monggol. Pagkatapos, tulad ng maraming beses noon sa mahabang digmaang ito, ang mga barko ng Jai Viet ay humiwalay, umatras sa ilog na parang takot. Mahusay na hinihila ang malaking plota ng Monggol nang mas malalim sa mga panganang bitag. Ang malawak na plota ng Monggol ay sumugod sa malawak na tubig, isang lagusan na malapad at bukas, na tila perpekto para sa kanilang malalaking barko upang sumugod at durugin ang lahat ng paglaban. Kaunti na lamang at mararating na nila ang dagat, kalayaan at kaligtasan. Noon din, sa oras na iyon ng kapalaran, ibinigay ni Omar ang utos na sumugod, kumbinsido na bukas ang daan. Sa sandaling iyon mismo, ang nakatagong hukbong dagat ng Jai Viet ay sumabog mula sa mga gilid ng lagusan. Pinalilibutan ang plota ng Monggol. Sa unang pagkakataon, ang buong lakas ng mga puwersa sa ilog ng Jai Viet ay sumalakay ng sabay-sabay at ang mga mananakop ay nagulantang sa gulat. Ang mga Monggol ay may tatlong pagpipilian ng pag-atras, ngunit ang isa ay selyado na ng malalaking barkong pandigma ng Tran na itinali ng magkakasama sa ilog tulad ng isang pader na bakal. Pinuputol ang anumang pagkakataon ng malinis na pagtakas. Napilitang dumaan sa mas malawak na lagusan, naglayag sila ng diretso sa kanilang kapahamakan. Habang bumababa ang tubig, ang mga nakatagong siyew ay lumitaw tulad ng isang malaking harang na may tinik. Ang mga unang barko ay bumangga sa stake field, natuhog at nakulong. Ang mga sasakyang dagat sa likuran na hindi makahinto ay sumalpok sa kanila. Nagpatong-patong ng kaguluhan sa kaguluhan hanggang sa ang ilog ay naging buhol-buhol na mga wasak na katawan ng barko. Ang mga palo ay nababali na parang mga palito. Ang mga barkong Monggol ay nagsiksikan, ganap na naipit, hindi makagalaw, lalo na ang tumalikod o magmaniobra upang lumaban ng epektibo. Ngayon dumating ang tunay na patayan. Ang mga puwersa ng Jai Viet ay nagpaulan ng apoy mula sa itaas at mula sa parehong pampang ng ilog. Naglulunsad ng mga nagliliyab na palaso at malalaking proyektil ng apoy na ginawang pugon ang daluyan ng tubig. Ang mga piling komando ay sumisid sa ilalim ng mga alon, nagbubutas sa mga katawan ng barko ng kaaway, nakikipaglaban para sa bawat pulgada ng espasyo sa kubyerta. Mabilis na kumalat ang apoy, nilalamon ang mga siksikang kahoy na barko. Sa desperasyon, sinubukan ng mga tropang Mongol na tumalon sa pampang mula sa ilang barkong malaya pa,
Ngunit ang bawat pagdaong ay sinalubong ng ambus mula sa naghihintay na impanterya at itinaboy pabalik sa dugo. Ang ilog Bakjang ay naging ilog ng apoy, isang buhay na impyerno. Ang hukbong dagat ng Tran ay nagpakawala ng mga balsa ng apoy na puno ng dayami at langis. Itinutulak ang mga ito sa nagsisiksikang plota. Ang ilog ay nag-apoy sa pula, isang tanawin ng ganap na pagkawasak kung saan wala nang natitirang pagtakas. Ang tagumpay ng Jai Viet ay kumpleto. Ito ay checkmate. Ang mga Monggol ay nakulong na ngayon sa isang sitwasyon kung saan hindi sila makakasulong, hindi makaganti, at habang lalo silang nagpupumiglas, lalo itong lumalala. Ang bawat sandali na lumilipas ay nangangahulugan na isa na namang bahagi ng plota ang natutupok ng apoy. Kahit na ang pinakadakilang henyo sa militar ng kasaysayan ang namumuno, wala nang magiging paraan upang makalabas sa puntong ito. Kung ang kwentong ito ng napakatalinong estratehikong pakikidigma ay bumihag sa iyo, mangyaring ibahagi ang video na ito sa isang taong mahilig sa kasaysayan tulad mo. Pagsapit ng madaling araw, ang mga nakaligtas ay tinugis sa kahabaan ng mga pampang. Ang pagkalipol ay tumagal hanggang sa susunod na araw. Ang tagumpay ay ganap, isang upset sa militar na may hindi kapani-paniwalang proporsyon. Ngunit ang bitag ay hindi pa sarado. Sa Hilaga, habang pinamumunuan ni Tugon ang kanyang hukbo sa Pasong Noybang, siya rin ay dumanak ng dugo. Nalinlang ng maling intel, sinikap niyang iwasan ang isang hinulang ambus sa pamamagitan ng pagdaan sa makitid na kalsada para lamang magmartsa ng diretso sa pangalawang patibong na itinakda ni Tran Hung Jao. Kahit nakakaunti ang mga tagapagtanggol, ginamit nila ang mga bundok mismo bilang sandata, nagpapaulan ng kamatayan at pumapatay ng mas malaking bilang ng mga Monggol. Ang mga panga ng bitag ay sumara, kapwa sa lupa at sa ilog. Ang pinakamakapangyarihang imperyo ng mundo ay mapagpasyang dinurog ng isang maliit na bansa na tumangging sumuko. Kapag tiningnan natin ang tatlong digmaan sa pagitan ng Jai Viet at ng Imperyong Mongol, nakikita natin hindi lamang ang isang pakikibaka ng buhay o kamatayan, kundi isang brutal at tuloy-tuloy na ebolusyon ng militar. Isang palitan ng martial arts. Sa huling yugto ng 1288, ang parehong panig ay nasa kanilang rurok. Sinagot ng mga Monggol ang kanilang mga nakaraang kabiguan gamit ang isang mas simple at napaka-epektibong sistema ng lohistika na handa para sa mahabang digmaan upang wasakin ang kalooban ng mga Viet. Ngunit nanalo pa rin ang mga Viet dahil mas mabilis silang umangkop. Naglunsad sila ng ganap na pinagsamang mga kampanya na pinagsasama ang psikolohikal na pakikidigma, pagkabihasa sa lupain, at labanan sa ilog. Ang mga Monggol ay madalas na itinuturing na pinakamabilis na matutong hukbo sa mundo, ngunit sa kabalintunaan, ang mga Viet sa sandaling iyon ng kasaysayan ay natuto ng mas mabilis at nagbigay sila ng isang dagok na magpapatigil sa pagsulong ng Monggol sa Timog Silangang Asya sa loob ng mga dekada. Tinitiyak ang kanilang kalayaan at pinapanatili ang kanilang kultura. Ang pagkatalo ay naging malalim na peklat sa kasaysayan ng dinastiyang Yuan. Si Toghon, anak ni Kublai Khan at komander ng huli at bigong pagsalakay na ito, ay itinakwil ng kanyang ama. Ang larangan ng digmaan ay naging libingan ng kanyang karera, isang kakilakilabot na kahihinatnan ng mga nawasak na inaasahan. Si General Omar, ang may kakayahang komander na ang kayabangan ay nagtakda sa kapalaran ng kanyang plota, ay nahuli at kinalaunan ay pinatay. Para sa isang maharlikang hindi Monggol na bumuo ng kanyang karera sa meritokrasya, ang kabiguan ay isang kahihiyan na napakalalim na naging kapalit ng lahat para sa kanya, na sa huli ay nagpapatunay na ang mga mananakop ay hindi imisibleng talunin. Ano ang naglagay sa dinastiyang Tran sa kakaibang posisyon upang maghatid ng ganoong kadurog na estratehikong tagumpay? Mayroong isang kamangha-mangha at hindi gaanong kilalang detalye ng kanilang pamamahala, ang natatanging sistema ng emperador na internship. Ang Tran ay may dalawang emperador na namamahala ng sabay, ang kataas-taasang emperador o chairman of the board at ang naghaharing emperador o chief executive officer. Personal na sasanayin ng nakatatanda ang nakababata sa tunay na pamamahala, lumilikha ng safety net
Inaalis ang panganib ng mga agawan sa kapangyarihan sa loob ng maharlikang pamilya at tinitiyak na ang pinakamataas at pinakamay karanasang tagapagpasya ay naroroon pa rin, lalo na sa mga panahon ng nagbabadyang digmaan. Ang sistematiko at multihenerasyong modelo ng pagsasanay na ito para sa pamumuno ay tumyak na walang iisang padalos-dalos na desisyon ang makakapagpahamak sa bansa. Posible na ang matatag, matibay, at estratehikong pag-iisip na pamumuno na ito. Higit sa alinmang solong labanan, ang malalim at hindi nakikitang pinagmulan ng estratehikong henyo na sa huli ay nag-checkmate sa Imperyong Mongol. Kung mayroon kang mga saloobin sa huling desisyon ni Omar sa ilog, o kung may alam ka pang ibang natatanging makasaysayang sistema ng pamumuno na nagpatatag sa isang imperyo, ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Ang kwento ng Ilog Bakjang ay nagpapatunay na ang kasaysayan ay hindi laging ginagawa ng pinakamalalaking hukbo, kundi minsan ay ng pinakamalalaking estratehikong puso. Kung nais mong makakita ng higit pang mga kwento tungkol sa mga hindi kapani-paniwalang labanan na humubog sa ating mundo, siguraduhing i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Ipaalam sa amin sa mga komento kung anong bahagi ng kasaysayan sa tingin mo ang nararapat na isalaysay sa susunod.